kakilala mo, ito po kasi ang klase ng negosyo na user ka na. Aba, user ka pa. O diba, tunog adik. Kaya tignan mo yung nag-imbita sa'yo, mukhang? Oh, hindi ako nagsabi. Labas ako dyan. Hindi. Pero eto, syempre, para sa mga kapwa ko distributor, punta naman ako sa mga yan. Bakit? Kasi kahit po ako, aamin na po ako po ay nuknukan din ng addict. Oo, addict po lahat kami dito. Dati hindi ka naman maa-addict sa ganitong klaseng negosyo. Aba, ang gagawin mo lang, po, chika lang. Pagkas mo chumika, ang mangyayari sa'yo, pa-cheke na. Oh, kaya ang tanong ngayon, sino rito ang gusto maging addict? Daming addict. Pero eto, kung gusto nyo talagang todo-todong magpaka-addict, kung gusto nyo talagang magpalulong ng todo-todo dito, kailangan, mas maganda yung isang business partner ko na lang ang mag-discuss. Papaano nga ba tong negosyo na to? Bakit? Kasi mas bagay po siya ang mag-explain. Kasi, grabe po tong taon to, batang-bata, pero siya lang naman ang top 1 ng AIM Global. Okay lang, para sa mga first-timers, ano ngayon kung top 1? Barya lang po ang kinikita ng top 1 natin dito. Ang kinikita po niya dito is 1M to 1.5 million per month. Ayun ba, hindi po mapalakpak. Per month! Eto pa, yung kotse nito, grabe, truck. Ang laki. Ano ba sasakyan yun? Naka-hammer po ito. Alam niyo po yung hammer? Yung pumukpok. Hindi. Maganda yung sasakyan na yun. At matindi tinanong ko kasi siya magkano ang gas. Balita ko kahapon yata, Feb 6. Ano ba ngayon? Feb 8. 2 days ago. Nagtaas na naman ang gasolina. Pero alam niyo, itong taon to, tinanong ko, magkano yung gas mo? Taga Bicol pa to. Sabi niya, from Bicol to Ortigas dito, and Ortigas to Bicol, alam niyo kung magkano ang gas? Mura. 18,000. Cheap, di ba? Gasolina pa lang yan. Sino may sabing nagtataas ang gasolina? Kaya kailangan, kung gusto nyo mangyari sa inyo yung nangyayari sa taon to, pakinggan nyo po siyang mabuti. Kasi sabi nga, bawal po dito ang acne. Alam mo yung acne? Yung mga alam ko na yan, kapatid, hanggat hindi mo kinikita ang kinikita ng taon to, meron siyang alam na hindi mo alam. Kaya kailangan pakinggan yung mabuti. At excited na ako. Hindi ko lang dala Manghiingit sana ako Pero ito mga kasama ko to sa US Kasama po yan sa mga incentive bag ginawa mo. Etong negosyo na to. Yan si Aldrin. Palakpakan natin si Aldrin. Yan. Kasama kaya sa US. Yes. At si Tito Mon. Nakita ko kanina si Tito Mon Lumabas na? Ay, nag-e-empake na. Pero wala pa kaming date Kung kailan ang alis namin. Pero ganun siya ka-atat, diba? Pero bakit hindi ka ma-atat? Basta ka nakakita. US Libre. Kahit sabihin natin may pera ka, iba pa rin ang libre. Kaya kung gusto mo malibre, papunta sa US, ay nako, kailangan pakinggan mo talaga tong taon to. Kaya kailangan i-welcome natin siya ng bonggang-bongga. Okay, so dali lang. Bongga nga, hindi bongga yan. May bonggang pagpalakpak. Kailangan sabay-sabay tayo. Yung ating traditional club, Okay, 1 million! Ano ba? Nasa unahan pa naman kayo. Kailangan po, ito po, isa-isahin ko na lang ang policy. Ang policy po natin sa pagpalakpak, dapat po, kung gaano katindi ang pangangailangan mo, dapat ganun din po, katindi ang pagpalakpak mo. Kaya kailangan bongga. Bakit? Kasi may research po yan. According po sa research, the more na mas malakas ang palakpak mo, the more na mas malakas ang pasok ng biyaya sa bulsa mo. At bawal din po ang mahuli. Kasi pag nahuli ka, kayo nahuli, Bawal mahuli. Bakit? Kasi pag nahuli ka, maghihirap ka. Hanggang 10th generation ng pamilya mo. Ikaw mahirap.
Second, Timawa. Third, Dugyutin. Fourth, lahat na. Hanggang 10th, dahil lang nahuli ka sa pagpalakpak. O bakit? May study ulit yan ha. Kasi kapag daw po tayo ay pumapalakpak, nagre-release ka ng mga positive energy at naitataboy mo ang mga negative energy. Eh since hindi ka kaagad nakapalakpak, bago mo maitaboy ang negative energy, pumasok na sa'yo. Kaya maghihirap ka. Ha? Kaya kailangan sumabay ka. Ha? Kaya alert ng konti. Okay. So, ulit. 1,000,000! Ano ba? Pag sinabing isa lang. Antitindi na pangangailangan eh. Ang laki na pangangailangan. Sabay-sabay ka agad. Ha? Isa lang. Okay. Ulit. 1,000,000! Ayan. 3,000,000! 8,000,000! Wala! Ang tindi rin ng pangangailangan mo, kuya! At milyon palakpak! Para sa ating hapon! Yan, good morning! Pwede po bang palakpakan natin ang pinaka-sexy? Sila ni Leonor. Okay? Yun. Sino po yung first timer? Pwede pong makita yung kamay? Wow, sobrang dami. Okay. Sino pong nagugutom na? Pwede pong itaas ang kamay. Alam niyo po ba na after nito merong kainan? Hindi ba na, pero sa mga first timer, hindi ba nasabi sa inyo nung nag-invite na merong kainan? Meron po. Di ba uuwi kayo ng bahay ninyo? Okay. Anyway, hindi ko na po masyadong papatagalin. Ang magiging topic ko lang po sa inyo is napakasimple lang. I-explain ko sa inyo na ang pagyaman hindi po talaga mahirap. Ang pagyaman is napakadali lang. Pero normally kung tatanungin ko kayo, para sa inyo, ang pagyaman ba madali o mahirap? Okay. Siyempre, madalas na magiging sagot natin, especially pag hindi ka pa member ng AIM, is mahirap. Kasi mas marami kang kaibigan, mas marami kang kakilalang mahirap compared sa mayayaman. Pero actually, kaya lang po natin, kaya tayo nagiging mahirap kasi because of our culture. Sad to say po, ang kultura po ng Pilipino is pagiging mahirap. One perfect example is pag-usapan po natin ng horror films. Ang karakter ng horror sa atin is aswang. Anong itsura ng aswang? Pangit, matatanda, puti na yung buhok. Normally, saan nakatira yung mga aswang? Sa bundok or sa bahay kubo. Pag-usapan natin ang horror film sa abroad. Ano ang karakter ng horror sa kanila? Vampire. Anong itsura ng mga vampira? Guwapo, magaganda, sexy, macho. Saan nakatira yung mga vampira? Mansions or castle. Doon pa lang po makikita na paano tayo mag-isip. Katang isip na nga lang po, ginawa pang pangmahirap yung sa atin. Hindi man lang ginawang pangmayaman. Tama, mali? Okay, ngayon, maliban doon, kaya po tayo nahihirapan yumaman, hindi dahil sa mahirap yumaman, nagkataon lang po kasi yung ginagawa mo, hindi naman incline para sa goals mo. One perfect example, if you want to become a good basketball player, anong dapat madalas mong ginagawa? Ang pagpapractice po is partly mali. Bakit? Gusto mong maging magaling na basketball player, and you keep on practicing every day ng volleyball. Magiging magaling ka bang basketball player? Take note, even pareho ball, basketball, volleyball, pero magkaiba pa rin po sila. Parang ganito yun kasimple. If you want to become a good basketball player, dapat ang pinapractice mo araw-araw is basketball. Ang idolo mo, basketball player, ang madalas mong pinapanood tungkol sa basketball, ang madalas mong basahin, at hilig ng mga kaibigan mo is basketball din. Now, doon tayo sa singing. If you want to become a good singer, dapat ang idolo mo, singer, ang madalas mong gawin, kumanta, ang madalas mong panoorin, madalas mong basahin, at hilig ng mga kaibigan mo is singing din. Now, question, gusto niyo po bang yumaman lahat? Yes! May tanong lang po ako na gusto ko, sagutin niyo na lang sa isip ninyo. Okay? Number 1, meron ka bang idolo na mayayaman? Isip nga po, di ba? Okay. Second, may mga binabasa ka bang libro na nakakatulong sa'yo para kayo yumaman? Ang madalas mo bang panoorin, it's either movies or mga TV shows, is tungkol ba sa pagyaman?
Ang hilig ba ng mga kaibigan mo is pagyaman din? May mga binabasa ka bang libro na nakakatulong sa'yo para kayo maman? Pag normally sagot mo sa mga question ko is no, yun ang reason bakit ka nahihirapan yumaman. Hindi naman talaga mahirap yumaman, nagkataon lang yung ginagawa mo, hindi naman incline para sa goals. Another example, nandito tayo ngayon sa Ortigas. Ang goal mo makarating ng Pasay. Sumakay ka ng bus papuntang SM North. Saan ka makakarating? Of course, SM North. Dagdagan po natin ang magic word. Nandito ka sa Ortigas, ang goal mo makarating ng Pasay. Every day you keep on praying. Lord, gusto ko pong makarating ng Pasay. Simula umaga, tanghali, gabi, isa lang dasal mo. For 1 whole straight weeks. Ang dasal mo, sana Lord, makarating ako ng Pasay. Nung sumakay ako ng van, sumakay pa rin ako sa van na papuntang SM North, saan ako makakarating? And that's life. Even if you keep on praying, you want to become rich, at ang tinatahak mong landas papuntang kahirapan, kahirapan ka po talaga makakarating. Guys, another perfect example. Nandito ka ngayon sa Metro Manila. Gusto mong makarating ng Laguna. Sabihin na natin 100 kilometers. Di ba normally meron road sign? Di ba nakita ko, 100 kilometers going to Laguna. After 30 minutes na pagbiyahe ko, sunod kong nakita, 75 kilometers going to Laguna. After another 30 minutes na pagbiyahe ko, sunod kong nakita, 50 kilometers going to Laguna. Tanong, itutuloy ko ba yung biyahe ko? Yes, bakit? Kasi paunti-unti yung kilometers. What if, baliktarin natin, galing uli ako ng Metro Manila, una kong nakita 100 kilometers going to Laguna. After 30 minutes na pagbiyahe ko, sunod kong nakita 125 kilometers going to Laguna. After another 30 minutes, sunod kong nakita 150 kilometers going to Laguna. Tanong, itutuloy ko pa ba biyahe ko? Bakit hindi? Kasi lumalayo ako instead sa lumalapit. Now, if your goal is to become rich at matagal ka nang nagtatrabaho at sa tagal mo ng trabaho mo, imbis dumami ang pera mo, dumadami ang utang mo, bakit mo tinutuloy ang biyahe mo? Matagal ka na sa work mo, dati wala kang utang, nung nagkaroon ka ng work, nabaon ka sa utang. Nung nag-aaral ka, hindi ka nagbabaon. Kasi, jologs yung magdala ka ng pagkain sa school. Pero nung nagtatrabaho ka, kung kailan ka kumikita, saka ka tuloy nagbabaon ng pagkain. Naiisip man lang ba natin sometimes yan? No. Now, meron lang tayong mga simpleng bagay na dapat baguhin. Pag binago mo yon, your entire life pwede pong magbago. Number 1, if you really want to become rich, ang dapat mong baguhin yung tinatawag kong psychological wallet. Ano yun? Ang wallet, lalagyan ng pera. Kung mas malaki yung wallet mo, mas maraming perang pwedeng ilagay. Mas maliit ang wallet mo, mas konting pera ang pwedeng ilagay. Ganon din po ang utak natin. Ngayon, yung tawag ko rin, psychological wallet. What if ang capacity ng utak mo, sabihin natin ang sweldo mo buwan-buwan, 10,000 per month. Yan ang sweldo mo every month. Isang araw maganda gising ng boss mo, dinagdagan ka ng additional 10,000. Magkano lahat yan? Anong mararamdaman mo kung yung sweldo mo from 10,000 naging 20,000? Consciously, you will be happy. Bakit? Ang 10,000 per month, ang tawag dyan is normal na income. Yan yung sanay kang income. Anong tawag naman sa 20,000? Okay, very good. This is an abnormal income. At normally, lahat tayo, syempre, anong gusto natin? Ano? Normal, syempre. Okay. Kasi diyan ka nasanay. Now, consciously, you will be happy, but subconsciously, magpapanik ka. Bakit ka magpapanik? Kasi nga, hindi ka sanay na ito ang kinikita mo. Since dito ka sanay, babalik ka dito. Paano ka babalik dyan? Yung sobrang pera mo, wala kang ibang gagawin. Pwedeng bumili ka ng bagong phone, bumili ka ng bagong damit, or iti-text mga kaibigan mo, "Uy, friend, nasaan kayo? Napakarami kong pera ngayon, manglilibre ako." In short, uubusin mo to agad para saan? Bumalik ka? Tanong, ginagawa po ba natin yan? Just like nung December, nakatanggap ka ng bonus na pera, di ba nung araw mismong yun, namumroblema ka na kung anong gagawin mo? Kinikilabot ang gagawin ko, ang dami kong pera, kasi nga hindi ka sanay. Now, what if ang goal mo, baguhin mo? Yung psychological wallet mo, lakihan mo, huwag ka mag-goal ng 10,000 per month. What if ang goal mo, 100,000 per month? Yun ang gusto mong kitain.
Kita mo 10,000, nadagdagan ng 10,000, naging 20,000. But, ang goal mo kumita is 100,000. Tanong, manglilibre ka ba? Bibili ka ba ng bagong damit? Of course not. Anong gagawin mo? Magsusumikap ka pa para yung kita mo umabot ng... In short, if you want to become rich, lakihan mo ng todo pangarap mo. Kung mangangarap ka rin lang naman, taasan mo na ng todo. Kung mangangarap ka ng kotse, Ferrari na, Lambo na, at least sumablay ka man, Civic, at least kotse pa rin. Di ba? Kaysa pangarap mo motor. Pag sumablay ka sa motor, ang babagsakan mo, munting bike, di ba? Bisikleta ang babagsakan mo. Okay, ngayon, guys, just like this, ito yung mga simple na dapat natin ayusin. Ang nag-a-abroad, bakit nakakaipon? Dahil ba sa dollar ang kinikita nila? No. Ang Pilipino, pag nag-abroad, nagbabago ang thinking. Pag kulang ang kita mo sa first job mo, naghahanap ng second job. Pag kulang pa ang kita mo sa second job, naghahanap ng third job. Sa Philippines, pag kulang ang kita mo sa first job mo, nagrarally. Tama mali? Sa abroad, pag merong ang sobrang pera, itatago, maghanap pa rin ng pagkakitaan. Sa Pilipinas, pag marami ang pera, ititigil ang mundo niyan, magiinuman yan, manglilibre yan, uubusin yan. Sa abroad, pag may libre kang oras, maghanap pa ng pagkakitaan. Sa Pilipinas, pag may libreng oras, uubusin mo pera mo. In short, yung knowledge mo or yung thinking mo sa abroad, kung dadalhin mo dito, makakaipon ka rin. Just, if you're working right now at gagawin ng part-time ang pag-i-aim global, guys, imaginein mo to. Kung yung sweldo mo ngayon sakto lang sa mga gastusin mo at ginawa mo yung aim global, ibig sabihin yung kikitain mo sa aim global, it will be your savings. Makakaipon ka rin kahit nandito ka sa Pilipinas. Okay? Maliban dito, sa tinatawag kong psychological wallet na dapat lakihan nyo ng todo. Second na dapat nyong ayusin, napakarami po nating paniniwala na nagiging hindrance para tayo yumaman. Ano yun? Way back po high school, I'm already earning 8,000 per month. Just imagine, high school student po ako, kumikita na ako ng 8,000 per month. Paano ako kumikita ng 8,000 per month? Taga Bicol po ako, ang business po ng parents is mga jeep na nagpapasada. We have 6 units, yung father ko is operator, nagkataon ako po yung pinapakuha niya ng boundary. Meron isang driver na nag-offer sa akin. Sabi niya, Joseph, pautangin mo nga ako ng 500 pesos. Siyempre, ayoko. Kasi nga, napakalaki ng 500. Kaya lang, meron siyang sinabing magic word. Sabi niya, Joseph, pag pinautang mo ako ng 500, after 1 month, ang ibabalik ko sa iyo, 600. Magkano tubo ko? Guys, hindi po ako hipokritong tao. Kahit pagbentahin mo ako ng bra at panty, kung doon ako yayaman, yan ang ibibenta ko. Kasi para sa akin, mas importante po ang laman ng bulsa ko kaysa sa ganda ng tawag sa akin. Maraming pong tinatawag na manager, wala naman money, puro langger. Diba? May nagtatrabaho sa Makati, kumakain naman sa Jolly Jeep. Diba yung mga mapoporma tingnan, pero wala naman pera. Ngayon, sabi ko, kaysa yung 500 ko, ibigay ko sa bangko at hindi siya tutubo, pinautang ko driver namin. True enough, after 1 month, kumita ko ng 100 pesos. Sabi ko, this is a good business. Kasi ang 500 mo, ilagay mo sa bangko kahit isang taon na, 500 pa rin po yan. Tama? Ngayon, dun ko nalaman na pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Lahat ng driver namin nangungutang na po sa akin. Office mates ng ate ko nangungutang na rin po sa akin. Yung ate ko nakautang sa akin once lang. Bakit? Ang hirap singilin ng ate. Pero, to be honest with you, dun po ako nagkaroon ng 50-50 kung magka-college pa ako that time. Kasi ang turo po sa atin lagi, mag-aral ka lang ng mabuti. Pag nakagraduate ka at matataas ang grades mo, gaganda buhay mo. Yung ate ko po, BS Economics, tinapos cum laude graduate. Tapos nangungutang sa isang high school student. Di ba parang sabi ko, parang may mali. Kaya, look at the story short ulit, sa peak ng karir ko, may karir na ako, I'm earning 8,000 per month. Kaya lang, biglang meron akong na-meet na isang matanda. Sabi niya, Iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinabahan po ako kasi ang turo po sa akin, makinig, sumunod sa matatanda. Wala pong sinabing kumontra. Ang sabi, makinig, sumunod sa matatanda. Matanda po nagsabi sa akin. Sabi niya, Iho, tigilan mo na ginagawa mo. Sabi ko, tita, bakit po? Kasi sabi niya, since ang ginagawa mo, ang tawag dyan is 5-6. Sabi ko, ano pong tita masama sa 5-6? Kasi ang tubo ko daw, 20% per month, lahat daw ng nagpapa 5-6, nandito ka pa sa mundo, yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Guys, I do believe, listen to all advice, but be very careful kung ano advice ang susundin mo.
Don't get me wrong po sa mga matatanda sa akin dito. I don't believe na we should always follow lahat ng sinasabi nila. Kasi sana, wag po natin i-base ang wisdom sa edad. Kasi marami pong tumatanda na wala naman pinagkatandaan. Tama? Meron alam ang bata na hindi alam ng matatanda at meron alam ang matatanda na hindi alam ng bata. May tatanungin po ako sa may mga edad na po dito. Alam niyo po ba kung ano yung Dota? Kilala niyo po ba si Cardell, si Lina Inverse, di ba? Pag ikaw yung, ano yan, di ba? Yun yung perfect example ko na wag mong i-base sa edad kasi hindi, sabi ko nga kahit sinong summa cum laude ng UP, the moment masira ang inidoro nila, tubero pa rin po yan pupunta. Ibig sabihin, limited din po ang knowledge natin. Ngayon, naghanap po ako ng comparison. Bakit? Ayokong mawala to. Meron pa siyang sinabi sa akin kasi ang lahat daw ng nagpapa 5-6, nandito ka pa sa mundo, yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Imagine mo, takutin ka ng ganun. Sabi, di ba, yung kaluluwa daw, sinusunog na sa impyerno pag nagpapa 5-6. 3 years ko nang ginagawa to bago ko siya na-meet. Kung totoo yung sinasabi niya, ibig sabihin, 3 years na akong walang kaluluwa, di ba, umalis na nauna na doon. Kaya lang guys, don't get me wrong. Naghanap po ako ng comparison. Bakit? Ayoko maniwala sa kanya, mawawala yung 8,000 ko buwan-buwan. Buti sana pag maniwala ako sa kanya, siya magbibigay sa akin ng 8,000, hindi Maraming tao sa labas, pipigilan ka sa pangarap mo, pero sila mismo, wala naman itutulong sa'yo. Ngayon, naghanap ako ng comparison, kung totoo or hindi, yung sinasabi niya. Meron akong na-meet na isang kaibigan ko, nagluluto ng pansit. Ang kapital niya po, 100 pesos. Luluto siya 1 kilong pansit, konting karne, konting gulay. After niya mailuto, naibibenta niya po ng 300 pesos. Magkano tubo niya? Doon po ako nagtanong sa sarili ko. Kung yung kaluluwa ko, since ang tubo ko 20% per month, sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaluluwa ng kaibigan ko? Magkano ang tubo niya? Per day. Di ba, sobrang pansit mo inaabot ng isang buwan, diba, hindi pa nasisira. Ngayon sabi ko, malamang yung kaluluwa niya, ninunuklear na sa impyerno. Guys, we need to wake up. Wala pong, it will not determine you as a good or bad person dahil sa malaki ang tubo mo. Kasi kung sasabihin mo, ang tubo ng 20% ay masama, napakasama na po ng mga food chain. Bakit? Pag iinom ka ng soft drinks, magkano ang cost ng soft drinks? 3 pesos, 5 pesos? Magkano binibenta sa atin? 25 pesos, 30 pesos? Tuwang-tuwa ka sipsipin, hindi mo alam yung kalahati ng tubig. Bakit? Yung yelo na tunaw, di ba sinisip-sip mo, hindi naman soft drinks na lahat yun. Ngayon, balik tayo dito. Yun yung isang perfect example na ito, pag tinanong mo yung ganito, ang sagot sa is dogma. Ano yung dogma? Sagot na walang pupuntahan. Tanungin mo yung matatanda, tita, sino po nagsabi sa inyo na ang 5-6 sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno? Anong sagot? Sabi kasi yan ng matatanda. Tanungin mo yung matatanda, anong sagot? Sabi rin kasi yan ng matatanda. Ito dilema, wala ka nang matatanungan. Di ba? Kasi yung matatanda ng matatanda, patay na lahat. Yan ang tawag ko dun is dogma. Paniniwala na walang matinong sagot. At ang dami po nating ganyan. Another example, masamang magbayad ng utang paggabi. Anong koneksyon ng liwanag sa dilim sa pagbabayad mo ng utang mo? Sabi ko malamang nakaimbento niya, nasingil ng gabi. Walang pambayad. Di ba nakagawa ng paraan? Yung lahat naman ng may utang, sumang-ayon kasi di ba magtatago lang sila sa umaga, hapon. Sa gabi, hindi na kasi masama ng magbayad, di ba? Kung mga gano'n na paniniwala. Ito, another example. Just imagine kayo, nanonood kayo ng TV. This is the screen. TV to, nanonood kayo, dadaan ako. Paano ako dadaan? Yuyuko ako, excuse me po. Diba, ginagawa po ba natin? Bakit natin ginagawa? Hindi ba mas mabilis sana kung hindi ka na yumuko? Maganito ka, excuse me po, dumaan ka ng maayos. Di ba mas mabilis ka pang nawala kaysa sa yumuko ka? Bakit ka yumuyuko para hindi maistorbo yung kaya lang, pag yumuko ako, excuse me po, di ba susundan niyo pa rin muna ako? Tama, di ba paglagpas ka? Ginagawa po ba natin? You see, we have so many things na pinaggagawa natin. If you're going to analyze it, wala. Ito pa, ang isa daw na mayaman pagpupunta sa kaharian ng langit dadaan sa butas ng karayom. Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, papangarapin mo pa bang yumaman? Of
course, hindi na. Yung sinulid na nga lang, na dinila-dilaan mo, ang hirap ipasok sa karayom. Yung katawan mo pa kaya ang ipasok mo, dilalang mahirap yun. Diba parang sinabi mo na ang isang mayaman, hindi ka pwedeng pumunta sa langit. But the truth is, saan ba kumukuha ng funds ang mga church? Sa mayayaman o sa mahihirap? Of course, sa mayayaman. Kaya hindi po totoo yung mga paniniwalang yon. Okay, yun ang sinasabi ko na sometimes kailangan po natin baguhin. If you want your financial status to change, you need to change yung mga bagay na nakakasanayan nyo at yung mga paniniwala ninyo. Maliban dito sa mga paniniwala na dapat natin ayusin, sunod, lahat po tayo may pangarap. And for us to get our dreams, we only have two choice. Ano yan? Pwede kang maging empleyado, pwede kang maging businessman. Gusto ko po, sagutin niyo po ako ng sabay-sabay. Sino po ang pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante. Sinong napapagalitan? Empleyado, negosyante. Sinong may bandy clock? Empleyado, negosyante. Sinong may magagandang sasakyan? Empleyado, negosyante. Sinong may magagandang bahay? Empleyado, negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado, negosyante. Okay, sino pang nag-aaral? First timer, college student. College. Ay, hindi, okay lang. Pagka-graduate mo ng high school, anong gagawin mo? College, okay. Anong course mo? Business man. Pagka-graduate mo, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng work. Pansinin nyo po, gaano po tayo ka-weirdo. Okay? Sino pumapasok araw-araw? Empleyado. Sinong napapagalitan? Empleyado. Sino may bandy clock? Empleyado. Sino may magandang sasakyan? Negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Negosyante. Ano ulit gagawin ng pagka-graduate mo? Nag-business ka na ngayon. Okay. Guys, don't you find it weird? Lahat po tayo iisa sagot natin. Lahat ng pangit andito. Lahat ng maganda nandito. Anong gagawin mo? Eto. We end up here, it's not because we don't have money. Kasi sabi ng iba, Joseph, gusto naman namin magnegosyo, kaya lang wala kaming pera. Guys, top 3 richest man in the whole Philippines right now, they started from nothing. Sa top 3, si Mr. Gokong Wei. Gokong Wei po siyang po may-ari ng Robinsons, siya pong may-ari ng Cebu Pacific. Dati lang po siyang nagtutulak ng kariton sa Cebu. Sumunod na yumaman, top 2 richest man in the Philippines as of now is Mr. Lucio Tan. Lucio Tan may-ari ng PAL, may-ari ng Allied Bank. Nung nag-aaral po siya, nakachinelas lang siya nung college kasi wala siyang pambiling sapatos. Top 1 richest man in the whole Philippines right now, Mr. Henry C. May-ari ng SM. Bakit siya SM? Shoe Mart. Bakit may shoe? Kasi dati lang po siyang sapatero. Now, if you're going to base money for you to put up a business, bakit marami pong nanalo sa loto? After pong nanalo sa loto, after ilang years, mas naging mahirap pa yung buhay nila. Nagulat naman ako sa'yo. Okay, you know why? Pag the moment manalo ka sa loto, walang financial education na nabigay sa'yo. Pag wala kang financial education, ang bilis mag-ubos ng pera. Pag nanalo ka sa loto, may trabaho ka, nung una-unang gagawin, magre-resign ka sa work mo. Bibili ka ng bagong bahay, bibili ka ng mga appliances, yung anak kung pag-aaralin mo sa magandang school, bibili ka ng kotse. Lahat ng pera mo palabas, walang papasok, mauubos hindi. Nung maubos, binenta yung bahay, binenta yung kotse, yung anak niya pinag-aaralan sa mas mura, lahat pa rin palabas, walang papasok, mauubos hindi. That's the reason 90% ng nanalo sa loto mas nagiging mahirap pa sa buhay nila bago sila nung hindi pa sila nananalo. Now, balik tayo dito. We end up here, it's because of sa mahiwagang advice. Ano yun? Sabi ng mga magulang natin sa atin, anak, go to school. Anak, study hard. Number 3, anak, find a job. Itatagalog ko po para ramdam natin lahat. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ko ng school. Mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakakuha ka ng matataas na grado, makakahanap ka ng magandang trabaho, at matutupad mo mga pangarap mo. Hallelujah. Sa mga estudyante pong nandito, tanong, ito po bang advice ng magulang nyo sa inyo?
Sa mga magulang pong nandito, ito rin po ba ang advice ng magulang nyo sa inyo? Sa magulang ng magulang ng magulang ng magulang ng magulang, ito pa rin po ang advice. Kaya lang ang panahon noon sa panahon po ngayon, ang laki na ng pinagbago. Noong unang panahon po, habang tumatagal ka sa trabaho mo, tumataas ang sweldo mo, dumadami ang benefit mo, at nagiging importante ka sa kumpanya. Sa panahon po ngayon, habang trabaho mo, pinaplano ng boss mo kung paano kasi pain para palitan ka ng contractual. This is a good advice nung hindi pa po naiimbento ang word na contractual. Just imagine before, isa lang nagtatrabaho, buhay na yung pamilya. Right now, dalawa na ang nagtatrabaho, kulang na kulang pa rin ang ang kita. Now, ang point ko, nagkataon lang na nagbabago. Hindi po lahat ng advice nung unang panahon hanggang ngayon is effective. Ngayon, we have third choice para kumita ka ng pera. This is networking. Maraming taong skeptic at negative sa networking, hindi dahil sa pangit ang networking, nagkataon lang po kasi walang nagsabi sa atin, anak ng mabuti, pagka-graduate mo, mag-networking ka. Bakit? Nagkataon lang guys, this is very new source of income. Pero actually, lahat to is source of income din. Ano ang difference? For me, ang dreams, parang isipin mo na lang lugar. Halimbawa ako, dito ako sa Manila, pauwi akong Bicol. I have 3 choice para makarating ng Bicol. Ang employment for me is just like walking. Ang business sa akin is just like driving. Ang networking sa akin is flying. Pag maglalakad po ako from here going to Bicol, it will take me 3 to 5 days. Pag magdadrive ako from here going to Bicol, it will take me 8 to Bicol, it will just take me 45 minutes. Nung nag-aaral din ako, wala pa tong choice. Hindi ko rin tulinya, kaya lang nung nakita ko, pwede mo tong gawin, mas mabilis makuha yung mga pangarap mo, bakit mo papahirapan sarili mo? Kung pwede ka naman yumaman na bata pa, bakit kailangan mo antayin, tumanda ka bago ka yumaman? And I don't believe sa kasabihan na life begins at 40. Bakit? Guys, sa mga babae, may dating pa ba sa inyo mag-drive ng isang sports car ang 50 years old? Di ba wala na? Kailan nyo gustong pumunta sa Boracay? Kung kailan 40-50 ka na? Di ba parang kahit nakatupis ka, hindi ka papansin kasi parang habulin ka na ng plancha, uy, gusot-gusot ka na. Di ba? Ang mapapansin yung cellulites mo. Okay. Ngayon guys, sa tatlong to, okay, ako naging ano lang sabi ko, kung pwede naman palang ito ginawa ko. Ngayon may question lang po ako sa inyo. Sa tatlong to, employment, business, and networking, sinang may pinakamahal na kapital? Okay, ang normaling thinking natin is normally business. Bakit? Ang naiisip natin yung initial na capital na ilalabas. Pero actually, ang may pinakamahal na kapital dito sa tatlo is employment. Bakit? Ano ba ang kapital mo pag nagtatrabaho ka? Number 1, education. Ilang taong ka nag-aaral? Sabihin natin, 14 years is average. Okay? Maliban doon, nagsunog ka ng kilay, kaaral. Birthday ng may birthday, pinapakialaman mo. Hindi mo naman nga kakilala yung tao. Diba? Kailan namatay si Rizal? Kailan pinanganak si Rizal? Diba? Ano yung pinapakialaman kung ano-ano? Ito pa pinakamalala. Yung letra, tapos yung number, pinagpapaplus. Diba yung sa algebra? 2A plus 3B. Diba? Bakit pag mamimili ka ba sa labas o pabili 2B, sukli mo 3, di ba wala naman na ganun? Tama. Ang daming tinuro dito na hindi mo naman hanggang ngayon hindi mo maintindihan bakit pinagtuturo. Tama, hanggang hindi mo pa rin nagagamit. Ang tagal mo nang nagtatrabaho. Hanggang ngayon hindi tayo makapag-move on kay Jose Rizal. Hanggang ngayon topic na nung elementary, tinapik pa nung high school, tinapik pa nung college, di ba? Ang daming ibang taong mas magandang pag-usapan katulad ni Steve Jobs, ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg. Ang daming pwede mas mai-inspire tayo. Hindi na tayo nakakipag-away pa sa Spaniards. Tapos na yung gumbursa, di ba? Sino nakapulot ng tsinelas ni Rizal na tinapon sa ilog, di ba? Tapos na tayo doon. Guys, ang daming waste of time pagdating dito. Ito pa pinaka-worst. Simula bata, mindset ka na pag graduate ka, gaganda na buhay mo. Nung graduation mo, habang yung lubid ginaganon, di ba? Pag akit mo ng stage, ang tawag yun? Tassel.
Di ba ginaganon? Proud na proud ka na sa sarili mo. This is it. Yayaman na ako. Natapos na ang aking lahat ng agony sa pag-aaral. Ito na ang simula. Nung nag-apply ka ng trabaho, unang apply mo, nakakita ka with experience. Paano ka magkakaroon ng experience kung hindi ka tatanggapin? Tama. Ito pa worse. Logo sa logo ng school nag-aaway. Yung Agila, Lion, di ba? Kung probinsya yung school mo, anong laban mo sa UP, sa Ateneo? Wala na, tiklop ka na, dun pa lang. Ito pa pinaka-worst, matalino ka. Kasi na mindset na pag nag-aral ka ng mabuti, gaganda buhay mo. Sobrang pinerfect mo lahat ng exam, hindi ka nag-a-absent, hindi ka nalilate. Ikaw ang pinakamagaling na estudyante sa school ninyo. Nung nag-a-apply ka ng trabaho, may nakita ka with pleasing personality. Paano kung yung itsura mo hindi na uso? Nawala lahat ng pinag-aralan mo dahil lang sa itsura mo. Pero biro, nagkaroon ng isang survey na mas madaling matanggap ang may itsura kaysa sa wala. At tayo po ang taong napaka-judgmental natin. May nang rape, nakita mo lang pangit, guilty yan. Di ba? Hindi na kailangan pang... Tama. Ngayon, ang magiging topic ko is networking. It's up to you kung magusto nyo to or hindi. Ako, I've been doing networking for the past almost 9 years na po ng buong buhay ko. Never ko pong naranasan mag-apply ng work. Never ko pong kinuha transcript diploma ko. Graduate pa ako ng computer engineer. Never kong kinuha yun kasi ang point ko, tama na po na marami na akong nakitang nagtatrabaho na walang nangyari. Hindi ko na sila gagayahin pa. Kasi di ba sabi nila, ang matalino daw na tao natututo sa sarili niyang pagkakamali. But a wise person is natututo sa pagkakamali ng ibang tao. Ako dati, nung bagong salta po ako dito sa Metro Manila, ang advice sa akin ng ma'am ko, sabi niya, Joseph, pag naliligaw ka sa Manila, magtanong ka ng 3 tao. Magtanong ka sa 3 tao na iba-iba. Pag pare-pareho ang tinuturo nila, ibig sabihin, tama. Kayo, lampas bang 10 ang kakilala niyong nagtatrabaho na hanggang ngayon walang nangyayari? Lampas ba ng 20? Lampas ba ng 50? O bakit ginagaya mo pa sila? Okay. Ngayon, pag-uusapan natin is networking. Nandito po ngayon sa AIM Global, lahat po ng negosyo may kapital. And, hindi ka naman galit. Okay. Ngayon, ang kapital po sa amin actually napakamura lang kasi ang kapital namin is 7,980. Ang normaling reaction ng first timer, grabe, ang mahal naman. Guys, 3 years ago, ano ba problema mo? Last year, anong problema mo? This year, anong problema mo? O, di wag ka nang nagugulat, matagal mo ng problema yan. Nagugulat, ang mahal naman. Ang tanong nga, kailan ka ba nagkaroon yan? Di ba? Okay, hindi ko po... Sige. Hindi ko po topic right now kung meron kang 7,980, wala po akong pakialam doon. My topic is only to present the marketing plan. It's up to you kung gusto mo siyang gawa ng paraan or hindi. Okay, ngayon, ano ang kapalit ng 7,980? Number 1, you will be given 5 bucks ng C24/7. Ang worth po niya ay 6,000 pesos. If you're going to analyze it, ang talagang kapital mo, hindi naman 7,980, but ang kapital mo talaga is 1,980 pesos. Ngayon, saan napunta yung 1,980 pesos? Number 2, mabibigyan ka po ng insurance. Importante po bang insurance sa panahon ngayon? Yes. Guys, just imagine 200,000 personal accident insurance good for 1 year. Kaya kung meron ka mga alagang batugan sa bahay ninyo, dalhin mo dito. I-member mo. Pagbaba nyo sa kalsada, itulak mo. Pag nasa gasaan yon, may 200,000 ka. Di ba? Nakabawi-bawi ka ng gasto sa kanya. Di ba? Okay, ngayon. Ito pa, meron pang mas maganda. Another 200,000. Ano to? Nasagasaan, aksidente, hindi namatay, pero gulay na yung katawan, ibig sabihin hindi niya maigalaw, additional 200,000 yan. Kaya yung alaga niyong batugan, dali nyo dito. Pasagasaan nyo, wag munang mamamatay.
Yung magulay lang yung katawan. Pag nagulay, di i-claim mo, nakuha mo yung 200,000. Pagka-claim na claim mo yung 200,000, itapon muli sa kalsada, yung matuluyan na. May 200 ka na naman, o di naka 400,000 ka. O di ba? Uy, may nakita ko nagbibilang. Ang dami daw sa bahay nila. Hindi ko na ituturo kung saan, basta banda dito. Okay? Ngayon, susunod. 50,000 unprovoked murder and assault. Ano naman yan? Hindi na po aksidente. Naisipan mag-video okay. Napiling kanta, My Way. Na bad trip yung kainuman, nasaksak siya, namatay siya, pero automatic meron pa ring 50,000. Susunod po, 10,000 medical reimbursement per accident. Paano naman to? Halimbawa, after ng seminar, nag-join ka. So, sobrang excited mo kaysa mag-elevator ka, naghagdan ka. Sa medyo siniswerteng pangyayari, nakababa ka from 7th floor to 1st floor nang hindi ka naglalakad. Ibig sabihin, gumulong-gulong ka lang pababa, dire-diretso. Tinakbo ka sa hospital, ang gastos mo sa hospital, 5,000 pesos. Anong gagawin mo? Bayaran mo, kunin mo yung resibo, marireimburse mo po yun ngayon. Okay, ang tanong ng iba, akala ko ba 10,000? Bakit 5,000 lang? Yung 5,000 po na isa na tira, ang tawag dun is waiting. Anong waiting? Inaantay lang kung kailan ka uli ma-aksidente, di ba? Para magamit mo. Pwede po itong isahan aksidente, isahan 10,000, okay lang po. Pwede rin pong i-chop-chop mo kung gusto mo makarami, di ba? 1,000, 1,000, 1,000, pwede rin. Pero tip lang po, wag na wag lalagpas. Alam mo, mag-bill mo 15,000, yung 5,000 po nun ikaw na mag-aabono. Kaya bago ka ma-aksidente, tansyahin mo muna kung magkano. Pag medyo pasok sa 10,000, sige, diretso na yan, di ba? Diretso na yan. Susunod, 10,000. Tuloy-tuloy na po natin, burial. Okay. Ito pag namatay ka through accident, automatic makakapag-claim ka pa rin ng 10,000 pesos. Okay, number 3. Magkakaroon po kayo ng medical check-up free. Imagine niyo, meron libreng check-up. Once nyo po itong pwedeng gamitin sa mga tie-up na clinics po namin, pwede po kayong may urinalysis, fecalysis, x-ray, physical exam. Wala ka nang babayaran. Kasama na po siya sa package. Okay, number 4. Scholarship. Dito po kayo masyadong matutuwa, lalo na kung hindi ka malang nagiging proud sa anak mo. Ngayon, pagkakataon mo to. Bakit? You will be given a scholarship na pwedeng gamitin mo or pwede mong ipagamit sa iba. Ano yan? Bibigyan ka ng discount, 25% to 100% discount. Sa mga tie-up namin na school, we have informatics, AMA CLC, ang dami namin type. We have more than 300 schools. Okay, ngayon, dito sa scholarship na to, okay, paano mo siya pwedeng gamitin? Halimbawa, yung scholarship na bigay sa'yo, pwede mong ibigay sa anak mo kung hindi ka na mag-aaral. Kasi transferable po to. At hindi mo kailangan ng entrance exam, hindi mo kailangan matalino ka ng high school, kahit puro palakol yung grade mo, automatic may chance kang maging scholar. Transferable po siya kahit kanino. Pwede mong ibigay sa anak mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo. Ultimo yung kaaway mong walang pinag-aralan, ito scholarship, mag-aral ka, di ba? Pwede po kahit kanino. Ngayon, maliban dito, syempre since scholar po kayo, mag-maintain kayong grade. Mag-maintain po kayong tres. Okay, ilan po ba ang tres? 75. Pumasa ka lang, tuloy-tuloy yung scholarship mo. What if bumagsak ka? Isang subject bumagsak ka, no choice po magiging void yung scholarship. Pero may solution po doon. Mag-join ka ulit, may scholar ka na naman. Di ba? Kada bagsak mo, sali ka lang ng sali para tuloy-tuloy yung scholarship mo. Tanong, sa 7,980 sa 1, 2, 3, 4 na binalik, sulit o hindi? Sulit na sulit, hindi ka nalugi. Ngayon, dito po tayo sa business side. Ito po yung ginagawa namin. Paano kami kumikita ng sobrang laki? Since ang package po namin, take note guys, ang 7,980 hindi po siya bayad para ka mag-join. Yung 7,980, bumili ka lang ng product package. Ito yung kapalit ng package. Yung business side, it's up to you kung gusto mong ituloy or hindi. Okay, ano yun? Dito po sa business namin, you can earn as much as 24,000 per day. Medyo malaki po to sa mga first-timer. But guys, sabi ko nga, nasa networking po kayo. Wala po kayo sa employment. Sa employment, pag 24,000 per day, medyo imposible po yan. Pero sa networking po, ang dami pong kumikita ng 24,000 per day. Hindi lang po isa, hindi dalawa, sobrang dami. Okay, ang tanong, paano kami kikita ng 24,000 per day? Number 1, additional bibigyan ka po ng sales kit. Take note,
Sulit o hindi? Wala ka nang ilalabas ditong pera, maliban na lang sa ATM, pero lahat po yan libre yung kasama. Okay, sa kit na to. Sino may sales kit sa inyo? Pairam naman, oh. Ang daming ano ito. Ilang heads ba to? 12. Astig. Okay, ito po yung sales kit natin. Napakaganda po nito, di ba? Parang kumikinang. Kasi waterproof po siya. Huwag mo lang siyang babasain kasi masisira siya. Okay? Joke lang po yun. Okay. Ngayon, andyan na po yung company statement. Lahat po ng mga kailangan nyo nandito na. Mga products, andyan na yung explanation sa product, andyan na rin po. At mga activities. Ito katulad nito, may mga pinakalas po namin, anniversary 5th year sa Marikina Sports Complex kami. May mga libreng trip din po kami kung gusto nyo po makarating ng Hong Kong, ng US, ng Singapore, ng ano pa ba, Europe, libre po yun. I-hit mo lang yung certain requirements. Pag na-hit mo, automatic, libre ka na doon. Okay? Sunod is, yun. Andito na po yung mga may-ari, andyan rin tie-up na schools. Ang pinaka-importante dito sa lahat, alam nyo kung ano, nandito yung picture ko. Okay? Yun. My name is Joseph Lim. Ito po ako nung dalawa pa lang that time yung sasakyan ko. Etong lahat po nandito, ito yung mga distributor na niniwala at ginawa nila ng tama yung pag-aim global. Kaya po nagkaroon po sila ng kotse. Okay? Ito po ako, I'm one of the youngest. Tingin po. I'm one of the youngest na lahat po halos ng incentives ng company nakuha ko na. US trip, Europe trip, Asian cruise, Singapore, Hong Kong, lahat po yun. Doing AIM Global, on my first 1 year and 6 months ko, nakabili po ako ng Civic. Sumunod na taon, nakabili po ako ng Montero. Sumunod na taon, nakabili po ako ng sports car na 2-door na ako lang po ang meron nandito sa buong Pilipinas. And last kong sasakyan. Okay. Pinakalas ko pong sasakyan na nabili is Hummer H2. Kumbaga, just imagine guys, sa lahat po ng sasakyan ko, wala pa akong binibenta, lahat po nasa akin pa rin hanggang ngayon. Na-imagine mo, kumbaga, in a short span of time, pwede pala yun ang mangyari sa inyo. Ang member ng AIM Global, as of now, we have more than 400,000 distributors. At ang nasa harapan nyo po ngayon, ako po yung top 1 sa buong AIM Global. Okay? Ngayon, maliban sa sales kit, number 2, bibigay sa'yo bibigyan ka po namin ng endorsement letter para sa ATM mo, para sa BDO, magdadagdagan ng additional fee for the card and for the processing fee. Anong kagandahan ng ATM? Number 3 na ibibigay sa'yo, bibigyan ka pang website or DTC, Distributor Tracking Center. Etong webpage na to, dito mo na makikita lahat ng kita mo. Kasi ang mahirap pa minsan sa networking, lalo na kung di mo na monitor, eto makikita nyo po lahat. At lahat ng kita mo, pag gusto mong kunin, itatransfer mo lang sa ATM. The following day, kuha mo na agad yung kita mo. And AIM Global is the only networking company in the whole world na nagbibigay ng daily payout for 6 consecutive years. Wala pa pong iba, even foreign networking companies, hindi po sila normally sila check monthly. Tayo po, napakabilis po natin, may kita ka ngayon. In-cash mo ngayon, the following day, kuha mo na agad yung kita mo. Okay? Number 4, we have trainings. Automatic po, pag nag-member po kayo sa AIM Global, enrolled na po kayo sa BSM. Ano yung BSM? Bachelor of Science in Millionairing. Okay. Tuturuan po namin kayo on how to earn your first million. Don't get me wrong. Pero ang pinaka may karapatan magturo kung paano ka yumaman, walang iba kung hindi yung mayayaman. Hindi po ba kayo nagko-question? Maraming nagtitake ng business course. Ang ginagawa after graduate, maghahanap ng trabaho. Bakit ka magtitake ng business course kung maghahanap ka rin lang naman trabaho? Kasi normally, ang nagtuturo ng business, wala ding negosyo. Tama, mali? Paano ka makakapagturo sa isang estudyante on how to become a good businessman kung ikaw mismo, hindi mo naman ginagawa yung tinuturo mo? Ngayon, dito sa amin will be very, very straight. Kung ano yung mga kailangan nyo, tuturuan kayo dito. Mahihain ka, mawawala yan ang hiya mo. Hindi ka marunong mag-talk. Lahat po yun natuturo naman Magiging optimistic. Basta ang dami pong trainings. Actually, kung ako tatanungin nyo, even I'm going to pay 500,000, 1 million. Dahil lang sa mga trainings sa networking, ang dami pong nabago sa akin. Hindi ko lang maidetalye sa inyo ng todo. Ito, one perfect example. Being optimistic. One time yung sasakyan ko, gumimik ako. Pag uwi ko ng bahay, tinamad akong ipasok sa bahay. Pinark ko sa labas. Paggising ko ng umaga, pagbaba ko, sabi ng father ko, Joseph, yung kotse mo bakit basag?
Di, sabi ko, walang maalalang may nabunggo ako or binato ako. Walang maalalang ganun. Pag silip ko, basag nga. Tapos tiningnan ko yung bag ko, wala. Ibig sabihin, binasag, kinuha yung bag ko, wallet ko nandun, ang dami kong perang nawala. Ito reaction ko. Sabi ko, ay, oo nga no, basag. After nun, umakit uli ako, kasi uminom lang ako ng tubig, umakit uli ako, natulog ulit ako. Akala ng father ko, magbabadrip ako, magagalit ako. Pero bakit hindi ako nagalit? Kasi isa lang pumasok sa isip ko, mas okay na po yung binabasagan kaysa ikaw yung nambabasag. Tama, mali. Parang ganito yun eh. Pag may kotse ka, di ba normally nagutan, ginuguhitan, or sometimes nagkakaroon ng scratch. Isa lang point ko doon. Okay lang, kasi habang inai-scratchan yung kotse mo, ibig sabihin nun, may kotse ka. Kasi kung hindi ka ma-scratchan ni minsan, kasi wala kang kotse, di ba? Kaya mamili ka. Okay. Ngayon, yun yung mga tipong gano'n na klaseng thinking. Just imagine right now, pinag-usapan natin dreams. Pag nasa labas ka, anong pinag-usapan? Problema. Yun ang nagiging changes dito sa networking. Okay, number 5, dito na po tayo magtatapos. We have 6 ways. We have 6 ways para kumita ng pera. Paano yan? Number 1, pwede po kayo mag-direct selling. Madali o mahirap ang pagda-direct selling? Actually, lahat po tayo ginagawa na natin ang pagda-direct selling. Akala mo lang may hirap, pero actually hindi. You will be given 25% discount sa lahat po ng produkto. Kaya nga kung magugustuhan mo yung product, ay suggest mag-join ka na lang. Kasi yung kaka-discount mo, ganun din eh, mababawi mo rin yung 8,000 mo. Ngayon, isang perfect example paano madaling magbenta. Ako naniniwala ako na maraming Pilipinong gustong-gustong pumuti. Yung white light po natin, napakaganda nun pag pumuti ka pantay. Kasi ako, kung makita yung katulog namin sa bahay, ay grabe, ang puti ng mukha. Yung leeg, iba yung kulay sa mukha. Di ba, naglalagay ng chinchanso, ang bao-bao na parang multo paggabi, pag nakita mo. Effective yun. Kaya lang, sa lugar na nalalahiran lang, sa hindi nalalahiran, hindi rin puputi. Yung white light po natin, ang kagandahan nun, pag pumuti ka pantay. Halimbawa, perfect. Example, babae ka. Yung singit mo medyo ibang kulay sa hita mo. In short, two-tone ka. Nag-take ka ng white light, naglaklak ka ng white light. After ilang buwan, pumuti yung singit mo. Sa sobrang excited mo, kinuwento mo sa kaibigan mo na gusto mong bentahan. Lalaki yun. Sabi mo, uy friend, grabe ang ganda ng white light ng Ing Global. Yung singit ko, grabe, ang puti na. Yung lalaki, pilosopo. Sabi ng lalaki, we, patingin nga. Gigil yung babae, binaba yung pantalon niya, ayan, tingnan mo. Nakitang maputi, bibili hindi. In short, madali lang po magbenta. Okay. Paano? Dalin mo yung white light, maglakad ka sa kalsada, lahat ng nakakasalubong mo, singit ka. Di ba? Guys, ang point ko doon, ikwento mo lang kung anong nangyari sa'yo. Kahit, halimbawa, hindi mo naman kailangan maging magaling na mag-explain about products. No. Dating mataba ka, nung nag-take ka ng slim and trim, pumayat ka, di ba may magtatanong, anong tinitake mo, ba't ka pumayat? Ikwento mo lang yung produkto, automatic, yung gustong pumayat, bibili din nun. Ito nga isang perfect, yung C24, nasabi ba nila na napakaganda sa may mga arthritis? Ako ilalaban ko to, 100% pag gumaling yung arthritis mo, yung lakad mo abante. Di ba kasi meron nag-claim na nakakapagaling sila ng arthritis, kaya lang may side effect. Ano yun, yung lakad mo naman atras, yay! Di ba ang hirap kaya nun? Nawalan ka nga ng arthritis, atras ka naman maglakad. Okay? Number 2, we have na tinatawag na direct referral bonus. Ano to? Ito na guys, yung medyo pwede nyo itong gawin part-time. Paano yan? Sir, ano pangalan niyo po? Joel. Si Sir Joel, sabihin na natin nag-join. After nag-join, nag-invite ang mga kaibigan niya. Sir Joel, isang kaibigan mo lang. Ano? Lelin. Oh, okay pangalan mo, Lelin. Okay. Weird. Okay. Si Lelin, nag-join. Naka-recruit si Joey. Automatic, since ay naka-invite, si Lelin, automatic, kikita po, ay naka-invite si Joey, kikita si Joey ng 500 pesos kay Lelin. Isa pang pangalan, bro. Ray. Okay. Si Ray nag-join din. Na-invite din ni Joey. Magkano ang kita ni Joey?
500. Guys, pwede nyo po itong gawin part-time. Halimbawa, nagtatrabaho ka, ginagawa mo lang to sa free time mo. Sabihin natin, every 1 month, nakaka-recruit ka lang ng 10 tao. Not bad, meron kang additional 5,000 pesos. Sabi ng iba, ang problema dyan, hindi ako magaling magsalita. Hindi mo kailangan maging magaling kasi meron ng magagaling. Ang gagawin mo, bumaba ka. Kahit hindi ka marunong magsalita, bumaba ka. Timingan mo lang na magsisimula ng seminar. Pagbaba, magsalubong ka ng tao. Harangan mo. Bit-bitin mo paakyat. Maupo, makikinig. Kami magsasalita. Pag nag-join, di ba after ng seminar, sasabihin, kumita ka, hindi ka pa nagsasalita. Okay, kaya hindi mo na kailangan, unlike kami dati, wala pang mga speakers, kasi may tinatawag po kaming speakers bureau. Ang normaling pwedeng magsalita dito sa harapan is dapat member ka ng speakers bureau. Yun yung mga well-trained na talagang training ng company mismo. Kaya at least ikaw, hindi mo na kailangan maging magaling mag-talk. Dalhin mo lang dito. Kahit nga hindi ka marunong, meron po tayong seminar. Katulad dito, live po tayo sa Justin TV, sa internet mismo. Kung may mga prospect ka taga ibang lugar, pwede po silang makinig lang or manood lang doon. Automatic pag nagandan at nag-join, sa inyo po yung 500 pesos. Okay, susunod. Number 3, you will have a pairing bonus. Ano tong pairing bonus na to? Si Sir Joel, meron siyang left, right. Tama? Joey, Joel. Okay, si Sir Joel, meron siyang left and right. Sakto pa yung pangalan mo, di ba? Si Lilin, si left, right. Di ba saktong-sakto? Okay. Ang kulit, no? Okay, ngayon, since meron siyang isa sa left, meron siyang isa sa right, additional bonus po yan. Kikita po uli siya ng 1,500 pesos. Guys, sa dalawa lang na kaibigan ninyo, automatic, meron kang 2,500. Eto, nag-invite din ng dalawa, nainggit sa kanya, kumita din ng 2,500. Nag-invite din ng dalawa, kumita rin ng 2,500. Tanong, si Sir Joel, kilala ba niyo itong 4 na to? Kahit hindi po niya yung kilala, kahit hindi po siya nag-invite, automatic, since sa left niya dumagdag 2, sa right niya dumagdag 2, automatic, kikita ka po ulit ng 1,515. Automatic, 3,000 pesos. What if, eto, likas na madaldal? Kwento ng kwento, ang dami. Na-recruit mo sa Manila, taga Cebu pala, doon nag-recruit sa Cebu, dumami ng dumami. Meron ka pa yung sa na-recruit, ma-PR. Ano yun? Pusakal na recruiter. Di ba yung kahit sino nire-recruit niya? Ngayon, ang dami, dumami ng dumami. Kilala pa ba ito lahat niya? Kahit hindi po niya kilala, makikita niya yung lahat saan. Dito na sa tinatawag kong sa webpage nyo po. Ngayon, no choice po kayo. Kikita po kayo ng 1,515,15,15,15,15,15,15. Guys, ganyan po yung mga nangyari sa amin. Ako doing this business for more than 6 years. Nasa 6 years na po ako sa InGlobal. Ang total accumulation ko po is umabot na po ako ng more than nasa 60 million na po ang inabot ng kinita ko. Ngayon, ang daily average ko per day, pumapalo po ako ng 50 to 100,000 per day. Yun pang average na kinikita ko. Kung tatanungin mo ako, akala ko ba hanggang 24,000 per day lang? Bakit ka umabot ng 100,000? Kasi guys, kung bibili ka, kung isang nito, ang kikitain mo 24,000, kung bumili ka ng 4, magkano na? 96,000. In short, yung limit na to, depende lang sa'yo kung magkanong heads ang bibilin mo. Pwede po kayo magpa-explain mamaya dyan sa nag-recruit sa inyo na kung paano tinatawag namin na multiple heads. Okay? Number 4, number 5, number 6. Dito sa number 4 is unilevel. Dito sa number 5 is stair steps. Paano po yan? Ang dilemma kasi paminsan sa networking is, pag lahat, sabihin na natin lahat ng tao nag-join, sino pa re-recruitin mo? Paano ka pakikita ulit? Dito na sa unilevel stair steps, tuwing nagre-reorder sila, tuwing kuminom ng kape, nagpapaputi, gumagamit ng toothpaste natin, automatic sa lahat ng binibili ng tao ni Joel sa ilalim niya, lahat po yan, meron si Joel na certain percentage na mapupunta sa kanya. In short, para ka nagkaroon ng isang grocery, nagkaroon ka ng isang 7-Eleven na wala
establishment, ang ginawa mo lang, in-invite mo lang sila, tuwing bibili po sila, kahit saan po silang lupa bumili, automatic, may kita pa rin dyan si Joel, nasa Cebu, nasa Davao, bumili, automatic, meron pa rin po siyang kita. Pero hindi po siya nagbimintin ng tindahan, hindi po 1,980, tuloy-tuloy pa rin po ang kita niya. Kaya guys, just imagine this. Kung umiinom ka ng Nescafe, ilang taon na ang Nescafe sa bahay ninyo? Malamang di ka pa pinapanganak, meron na. Ang tanong, kumikita ka ba doon? Imagine mo, hindi ka naman kung maturuan mo to lahat, gumamit ng Livent. Napaganda ng kape natin, napakasarap, at take note, alkaline coffee po siya. Ngayon, tuwing gamit nila, tuloy-tuloy lang ang kita mo. Kaya guys, lalo po, within this year alone, magdadagdag po ulit 6 countries. Diba, meron na tayong Hawaii, meron na tayong Taiwan, meron tayong Singapore, meron tayong Dubai, basta may iba pang 6 lahat ng ano na natin, ang dadagdag pa ulit ng panibagong 6. Kaya guys, ang laki-laki po ng market talaga natin. Kung Philippines, ako isa nang tinitingnan ko kung Philippines pumutok, sa Pilipinas ang 8,000 sweldo ng isang buwan, ng isang nagtatrabaho. Sa ibang bansa po, malamang sweldo araw, or sweldo po yan ng isang linggo. Kung nai-invite natin yung mga tao mag-join, na ilabas yung 8,000 nila, what more pag sa ibang bansa? Kaya normally nga sa ibang bansa, mas madali after mag-present ng babayad. Dito, sa atin talaga, hindi pa. Minsan mag-iipon pa, gagawa pa ng paraan. Sa abroad, halos namumulot ka lang po na mag-join. Kaya kung may kakilala kang nasa abroad, kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo, ay dapat ma-invite mo at ma-explainan kasi sayang. Okay, ngayon, number 6, PS. Ano itong PS? Profit sharing. You will, kung sa empleyado is 13-month pay, ang tawag naman po namin dito is profit sharing. Na sa mga top distributor na hit mo rin certain requirements, automatic mabibigyan ka nito. Ilan ba nakuha ko? Last year nakakuha din ako, nasa around magsi 600,000 at ako nagkamali. Medyo maliit lang po siya. Pero wala na rin pong masama kasi at least bonus. Diba saan ka nakakita bonus? 600,000. Pero mas malulula po kayo sa top 1 na nakakuha ng PS. Ang pinakamalaki po is I think 1.4 million pesos yung nakuha po nila. Okay, ngayon, actually tapos na po ako. Bago tayo maghiwa-hiwalay, may iiwanan lang ako sa inyong mga tanong at gusto ko po sagutin niyo po ako. Number 1, meron po ako nabasang quote. Sabi nila, ang Filipino daw po pinanganak para maging mahirap. Totoo o hindi? Totoo o hindi? Okay, number 2, ang Filipino daw po napaka-negative thinker. Totoo o hindi? Last but not the least, 80% ng Pilipino hindi marunong tumingin ng numero. Totoo o hindi? Guys, actually, lahat po ng tinanong ko is 100%. If you don't, another 5 minutes ng buhay ninyo at automatic, I'll explain it. Number 1, Filipino was raised to become poor. Ang Pilipino daw po pinalaki para maging mahirap. If you don't believe me, tanungin mo ang bata, anak, ano bang gusto mong bahay paglaki mo? Pwede bang i-drawing mo? Ang bilis ng bata ang magdo-drawing ganito. Bakit bahay kubo? Kasi again, culture po natin ang pagiging mahirap. Ano ang national bird natin dati? O diba, ang daming matitinong ibon na magaganda, yung pagkaliit-liit pa ang pinili na pagpinitik mo patay, diba? Buti nga ngayon, nagbabago na tayo kasi ano natin, national bird? Philippine eagle. Sa mga magulang pong right now na nandito, kung meron ka pang mga anak na maliliit lang, napakalaki po ng factor kung yung anak nyo yayaman or hindi. Depende po yan sa magulang. Bakit? Pag nasa mall, at kasama ng magulang yung anak niyang maliit, walang ibang alam gawin yung bata kung hindi magtututuro. Tama, mali? Mama, bilan mo ako nito, kain tayo sa Jollibee, gusto ko ganito. Lahat ng gusto niyan, ituturo niyan at ipapabili niyan sa magulang. Pag yung magulang nakulitan, papagalitan yung anak, ikaw anak, turo ka ng turo ng mga laruan. Anong tingin mo sa nanay mo na mumulot ng pera? Hindi mo ba alam na ang hirap kitain ng pera? Yung tinuturo mong laruan lang siya ng mayayaman. Yung nanay mo mahirap, anak ka ng mahirap, kaya hindi para sa atin yan. Anong ginawa mo sa bata? Dinikdik mo sa utak niya nang hindi siya mayaman.
Pag lumaki yung bata at nabigyan ng isang opportunity na pwede siyang yumaman, isa lang ang initial reaction niyan. Ay, ayoko niyan, pang mayaman lang yan. Kaya tayo nahihirapan yumaman kasi we are trained na pag pang mayaman, hindi para sa atin, pag pang mahirap, i-grab mo kasi para sa'yo yan. Now, yun ang mga tipong dapat natin baguhin. Meron pa tayong famous na paniniwala, pag maliit ang kumot matutong. Guys, ako ang paniniwala ko, simple lang. Pag maliit ang kumot, bumili ka ng bago at ng malaki. Bakit mo papahirapan ang sarili mo magkukuyukot sa maliit na kumot, ang daming kumot na maluluwag? Kasi pag sinabi mong pag mahirap ka, ay pag sinabi mong pag mahirap ka, makontento ka na lang, parang hindi ayaw mo nang baguhin eh. Guys, marami po sa atin ganon. Mahirap tinanong ng magulang, tinanong ng anak, Mama, bakit po tayo mahirap? Imbis mag-isip ng way bakit siya naging mahirap, naghanap ng matatalinhagang sagot. Anak, kaya tayo mahirap kasi destiny na natin to. Ang may gusto nito, anak, yung nasa taas, wala na tayong magagawa. Yun ang nakasaad sa libro. Mga libro-libro pang nalalaman. Sino bang gumagawa ng buhay natin? Tayo. Guys, I do believe ang Panginoon po natin is napakayaman kasi siya po ang may-ari ng buong mundo. Kung ang Panginoon at siya ang magulang natin, kung mayaman siya at tayo yung mga anak niya, ano po tayo dapat? Mayaman din po. Hindi po talaga dapat tayo maging mahirap. Dapat maging mayaman din po tayo. Okay, sunod. Ang Filipino, napaka-negative thinker. Sundan niyo po ako. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. 4 plus 4, 8. 5 plus 5, 10. 6 plus 6, 12. 7 plus 7, 14. 8 plus 8, 18. 9 plus... Teka lang po, tapusin ko lang. Okay, 10 plus 10. Okay, ano sabi nyo? Alin? Okay guys, tayo po ang nagre-represent ng totoong Filipino. Sabi ko po kanina, sabayan nyo po ako. Habang po nagwa 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, may mga ibang sumasabay, pero karamihan hindi. Pero nung nagkamali po ako, doon naglakasan boses nyo. Yung 8 plus 8, 16, ha ha ha, pinagtawanan mo pa. Anong napansin nyo po sa akin? Yung nag-iisa ko pong mali, yung siyam ko pong tama, hindi nyo man lang po na-appreciate. And don't you know na ganun po tayo. Every day we keep on complaining, Lord, ang malas-malas ko naman. Lord, bakit ganito buhay ko? Puro ka reklamo. Don't you know we have so many things na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Linggong-linggo bundok ang labahan mo, imbis magreklamo ka, magpasalamat ka. Maraming tao sa labas, hindi nila magawang maglaba kasi wala silang malabhan. Kung marami kang labahin, ibig sabihin marami kang damit. Bakit ka magrereklamo? Sapatos mo 3 years na hindi pa napapalitan ng bago. Again, be thankful. Why, may mga tao po sa labas for the rest of their lives ni hindi man lang nakapagsuot ng sapatos kasi pinanganak na walang mga paa. Tanong, kurap po ba ang government natin? Kurap o hindi? Again, be thankful. Why? At least kurap lang sila. Walang giyera sa Pilipinas. Mamili kayo, kurap o giyera? O, di proud ka na ngayon. Di ba? Kurap na lang. Di ba? Dati inis na inis ka. Guys, ang nagiging problema sa atin kadalasan is hindi kasi natin ma-appreciate man lang yung sobrang blessings na binibigay sa atin. Actually, sobrang dami. Ang problema, saan tayo lagi nakatoon? Sa negative. Ayun. Ngayon, ang mayaman, bakit lalong yumayaman? Kasi ang mayaman, ang pinag-uusapan, pera. Ang mahirap, bakit lalong nagiging mahirap? Kasi ang pinag-uusapan, problema ng may problema, pinoproblema. Problema ng kapitbahay nila, pinoproblema. Ang may hirap, ang pinoproblema nila, yung mga bagay na hindi nila kontrolado. Gaya ng pagtaas ng bilihin, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng matrikula. May magagawa po ba tayo doon? Bakit hindi mo subukang problemahin kung paano tataas ang kinikita mo? Kasi pag mataas ng kinikita mo, kahit anong pagtaas ng bilihin, wala ka nang pakialam. And for me, mas madali po yun.
Yung iba magrarally sa EDSA para magdagdag ng 50 pesos ang sweldo nila per day. Guys, magbenta ka na lang ng kape, wala pang isang oras, may 90 pesos na dagdag sa kita mo. Mas madali pa po yun. Okay, last. 80% ng Filipino hindi marunong tumingin ng numero. Maglalagay po ako 30,000 per month. Job opening. Call center agent. Marami mag-apply konti. Sobrang dami. Pipila yan. Maglalagay ako 24,000 per day. AIM Global. Networking. Maraming pupunta konti. Kaya nga, di ba karamihan sa inyo dito na invite ka, hindi naman sinabi sa AIM Global. Nagulat ka na lang, andyan ka na, anong itong napuntahan ko, di ba? Kasi kung sasabihin sa'yo, hindi ka rin sisipot. Ngayon, pero ito ang perfect example. Pag ito, hindi pag-iisipan, pipila. Pag ito, Joseph, maganda yung AIM Global. Kaya lang, pag-iisipan ko muna. Ito hindi pinag-iisipan, ito, iniisipan. Ito pa worse. Joseph, sold out na ako sa 24,000 per day sa AIM Global. Gusto ko nang sumali. May isa lang akong problema. Wala akong time. 24,000 per day, wala siyang time. 30,000 per month, panay ang overtime niya. Tapos magtatanong siya sa sarili niya, bakit hindi ako yumayaman? Paano kaya yaman kung simpleng pagtingin ng arithmetic lang, hindi ka marunong? Guys, kung papipiliin ko kayo, 500, 1,000, anong kukunin nyo? Very good, ako yung dalawa. Wala naman ako sinabing isa lang ang piliin nyo. Ngayon, and that's life. Kung magiging practical ka lang tumingin ng numbers, madali pong yumaman. Kaya lang, sobrang gulo nga natin. Pag dito, ayaw. Pag ito, gustong-gusto. At an early age, bakit gustong-gusto akong yumaman? Kasi na-realize ko na hindi pantay ang tingin sa mahirap at mayaman. Laging napaka-unfair, aping-api lagi ang mahirap. Eh sabi ko, maging mayaman na lang ako. Bakit? Guys, pag may dumi ka sa skin, may sugat-sugat ka, pag mahirap ka, anong tawag? Galis aso. Diba ang sagwa pakinggan, inaya ka pa sa hayop, diba galis aso? Pero pag mayaman ka, anong tawag? Allergy. Gumaganda pakinggan eh. Mahirap ka, yung kapatid mo baliw. Anong tawag? Abnormal. Kapatid mo baliw, mayaman ka. Anong tawag? Special child. Pagtabihin mo yung special child sa abnormal, magkamukha naman yung dalawa. Diba? Pero pag pinakinggan mo, parang ang layo eh. Guys, dun ko na-realize gaano ka, makifiesta ka, mayaman ka, may sarili kang plato, may sarili kang kubyertos, paminsan may sariling ulam na nilaan lang para sa'yo. At habang kumakain ka ng marami, lalong natutuwa yung pinuntahan mo. Kung marikain ka pa, ang dami-dami pa niyan. Pag mahirap ka makifiesta ka, mahabang dumadami na yung kinakain mo, masama na yung tingin sa'yo ng pinuntahan mo. Ganon ka, Andre, kung sino pa yung wala, yun pang lalong pinagdududahan. Kung sino na ang meron, yun pang lalong binibigyan. And that's life. Sa mga checkpoint, sinong madalas pinapara palagi? Motor. Di ba parang ang kriminal hindi pwedeng sumakay sa kotse, parang puro lang nagmumotor. Di ba napaka-unfair kaya nun? Na ang point ko, wala po tayong magagawa. Ganon talaga buhay. Ngayon, maliban sa gustong-gusto kong yumaman, the good thing, the moment kasi mayaman ka, iba ang buhay, iba ang gising ng mayaman. Ang mayaman may choice, ang mahirap, walang choice. Pag ako sawang-sawa na mag-drive ng kotse, nagtataksi ako, nag-jeep ako, nagbabas ako. Pag ikaw mahirap at sawang-sawa ka na mag-bus, wala kang choice the following day, magbabas ka pa rin. Tama, ang difference between rich and poor is only ang mayaman may choice, ang mahirap, walang choice. Pero ang pinaka-reason ko, maliban, kung hindi ko na i-detalye anong feeling, anong maganda pag mayaman, ito lang pinaka-reason. Una, gusto ko lang ma-experience maging mayaman. Sumunod, meron ako naging advocacy na sana bawat isa sa inyo, ito rin po ang maging advocacy ninyo. Ano yun? Lahat po tayo may magulang. And the moment ang magulang nagkaroon ng anak, they will sacrifice everything para sa anak. At normally, nawawala na po ng pangarap ang mga parents natin. Ang pangarap na lang lahat na pupunta saan? Sa anak. Ultimo, isusubo ng magulang pag hiningi ng anak, ibibigay ng magulang sa anak.
Pag yung anak nagkaroon din po ng asawa at nagkaroon din po ng anak, uulitin niya lang ba yung ginawa ng magulang niya sa kanya? This is my question sa bawat isa po sa inyo, especially if your parents is still alive today. Naisipan niyo man lang po ba kung kailan niyo gustong bumawi sa magulang niyo? If your parents is 40 years old and above and they're still working right now, ang sarap po sabihan, Mama, Papa, magkano po ang sweldo nyo buwan-buwan? Dodoblihin ko na po, mag-resign na po kayo sa trabaho ninyo at mag-enjoy na lang kayo ng buhay nyo. That's the good thing to say if you have money. It will be useless you have millions ang kausap mo nicho na. Mas masarap magsabi ng I love you, mas masarap magbigay ng pera sa magulang na buhay pa, hindi sa magulang na wala na. May tanong lang po ako sa bawat isa sa inyo. Gusto ko pong i-challenge especially mga kabataan na nandito. Kung pag-uwi nyo mamaya sa bahay ninyo, antayin nyong matulog yung mga magulang nyo. Pag tulog na sila, silipin nyo sila sa kwarto. Ang isang tao na tulog, hindi pwedeng magsinungaling yan. Pag ang mukha niyan hindi na po maaliwalas, nahihirapan na po yan sa buhay nila. And I think it is our obligation na tapusin na po natin ang paghihirap ng mga magulang natin. Tuwing Mother's Day, tuwing Father's Day, anong ginagawa natin sa parents natin? Sabi nga yung nanay pa lang kalahati ng buhay niya nasa hukay na habang dala-dala tayo. Sana magising naman po tayo sa kato kasi ang dami pong ganito May tanong po ako sa bawat isa. Ano mas importante, trabaho nyo o loved ones nyo? Di ba napakabilis naman natin laging sumagot? Siyempre, Joseph, loved ones. Kaya lang, actions speak louder than words. Nung niyaya ka bigla nung anak mo umattend ng PTA meeting niya, anong sagot mo? Anak, pasensya na, may trabaho si mama. Nung niyaya ka ng anak mo biglaan mamasyal, anong sagot mo? Anak, pasensya na, may trabaho si mama. Uulitin ko ang tanong, anong mas importante, trabaho mo o loved ones mo? Sa may mga trabaho naman pong nandito ngayon, kung nanghihingi ka pa po ng pera sa magulang mo, kilabutan ka naman po. Hindi pa ba sapat na pinag-aral ka na lahat, graduate ka na, hanggang ngayon nanghihingi ka pa rin ng pera? Di ba dapat ikaw nang nagbibigay? Guys, don't ever tell yourself na you're already contented with your income. Kasi kung ikaw kontento ka na, sana tanungin mo muna yung mga mahal mo sa buhay kung kontento sila sa buhay na binibigay mo. You have another choice. Pwede naman po kayong yumaman. Pwede pa kayo makahabol. Nasa sa inyo lang kung paano nyo tatanggapin sa sarili nyo na kailangan nyo talagang yumaman. Ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, this is one of my greatest and favorite story. May isang bata naglalaro. Habang naglalaro yung bata, dumating yung tatay niya. Tuwan-tuwa yung bata kasi bihira niya makita yung tatay niya. Normally, dumadating yung tatay niya, tulog na siya. Paggising niya, wala na rin tatay niya dahil sa sobrang busy sa trabaho. Nakita niya yung tatay niya. Sabi niya, Papa, may tanong po ako sa inyo. Magkano po ang sweldo niyo isang araw? Yung tatay galing trabaho, pagod, napagalitan ng boss. Anong reaction? Ay nako anak, tumigil ka nga. Mawalang kwenta na pinagtatanong mo. Maglaro ka na lang dyan, matutulog ako. Natulog yung tatay, yung bata, sobrang na-frustrate, umiyak the entire night. The following day, sinabihan ng nanay yung tatay sa nangyari sa anak, bumawi yung tatay. Sabi ng tatay, anak, pasensya ka na ha. Medyo pagod lang kasi si papa mo kahapon, kaya hindi kita nasagot ng maayos. Ano ba yung tanong mo? Sabi ng anak, Papa, magkano po ang sweldo mo isang araw? Yung tatay nagmalaki. Anak, officer yung tatay mo sa kumpanyang tinatrabahuan ko. Hindi ako per day, per hour ang rate ko. Sabi nung anak, Papa, magkano po per hour mo? Sabi nung tatay, 50 pesos anak. Bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Assignment you ba sa school? Sabi nung anak, hindi po Papa, curious lang ako. After 3 months, same. Lumipas yung 3 buwan, same scenario, dumating yung tatay, yung bata tuwan-tuwa. Sinalubong. Papa, pautang naman ng 100 pesos. Yung tatay nagalit. Kabata-bata mo pa, ba't marunong kang mangutang? Yung anak, sobrang excited niya, hindi niya pinakinggan yung sagot ng tatay niya. Pumunta siya sa kwarto niya, binasag niya yung alkansya niya, kinuha niya yung pera niya, sabi niya, Papa, pabilang nga po nito. Nung nakita nung tatay na maraming pera yung anak, lalong uminit yung ulo ng tatay. Kaya pala ako nawawala ng pera kasi kinukuha ng anak ko. Ngayon, sabi ng bata, Papa, pakibilang lang po kasi hindi pa ako marunong magbilang. Paglampas na pong hundreds, binibilang ng tatay. Init na yung ulo niya. Anak, ang laking pera nito, 200 pesos to. Umamin ka sa akin, anak, ikaw ba kumukupit ng pera sa wallet ko? Yung anak biglang nagulat kasi pinagdudaanan naman siya ng tatay niya, umiyak. Sabi nung bata, Papa,
Hindi ko po kayo ninanakawan. Kaya po ako nagkaroon ng perang ganyan kasi di ba binibigyan niyo ako ng baon ni mama, binibigyan niyo ng pamasahe. Everyday po, hindi na po ako pumupunta ng school na nagta-tricycle. Naglalakad po ako, kaya ang aga kong nawawala sa bahay. At every snacks, hindi na po ako makain. Ang ginagawa, kaya nga lahat ng grades kong titingin niyo papa, nagtaasan sila. Kasi every recess, instead na kumain, nag-aaral na lang ako para hindi ko mapansin yung gutom ko, para makaipon ako ng pera. Tuwing gabi nga po papa, pag uwian na, pinapagalitan ako lagi ni mama kasi gabing-gabi na ako umuwi kasi naglalakad din ako kasi gustong-gusto kong makaipon. Gustong-gusto kong mabili yung gusto kong bilhin. Yung tatay na konsensya, sabi nung tatay, anak, pasensya ka na. Ito pala yung 100 na inuutang mo. Di, meron ng magkano yung bata? 300. Sabi nung tatay, ano ba yan anak? Sabi niya, papa, sobrang tuwang-tuwa po ako nito. Ito pong 300 na to, ibibigay ko po sa inyo. Bibilin ko po yung 6 na oras ninyo para makipaglaro po kayo sa akin. Guys, this is my question. Kailangan pa bang makipag-set ng appointment ng mga mahal nyo sa buhay para makapiling lang kayo? Sometimes, you're so busy doing your work para sa mahal mo sa buhay and neglecting the main reason bakit trabaho. Mas gusto pa nung anak mo yung yaya niya kaysa sa'yo kasi hindi ka maramdaman. Guys, gusto nyo bang ganun talaga ang cycle ng buhay? And do you really believe na kinulong na tayo ng more than 16 years sa loob ng school? Ikukulong ka pa ba ulit ng 40 years sa loob ng trabaho mo? And after nun, ikukulong ka sa maliit na nicho kasi patay ka na. Do you really believe na yun ang buhay? And for me, no. Hindi tayo dapat ikulong sa loob ng kwarto ng araw-araw. Pwede kang yumaman na hindi mo gagawin yung ginagawa ng karamihan. Kaya ayaw nyo ba within this year, this will be the last year na magko-commute kayo? This will be the last year na nangungupahan kayo? This will be the last year na yung mga due date na mababayaran mo. Di pa ini-stretch mo palagi. Guys, kung nagawa namin, bakit hindi nyo kayang gawin? Nagsimula ako, I need to travel from... Teka lang. Nagsimula ako, I need to travel from Bicol going to Manila. Twice a week. Naranasan kong tayo 8 hours, 10 hours na biyahe. Hindi ko inininda kasi ang gusto kong bumawi sa magulang ko. Yung father ko sobrang spoiled sa akin right now na kahit anong hingin niya binibigay ko. Last year pumunta kami lahat ng Hong Kong, buong family ko sinama ko. Yung ate ko, sila pa yung matatalino, sila pa yung ate, linibre ko lahat. Yung ate ko pati yung mga anak niya, pati asawa niya, sinagot ko lahat. Hindi nyo ba alam na ang In Global, hindi lang pangarap nyong binubuhay nito? Pati pangarap na mga mahal mo sa buhay, kaya mong mabuo because of this? Guys, may nagsabi sa akin, if our economy is down, there are people who makes money and there are people who don't. When our economy is up, again, there are people who makes money and there are people who don't. Magising na po tayo sa katotohanan. 3 years na po, tama ba 3 years na ata si Pinoy? Kahit ilang presidente pa po ang umupo, kahit lahat po ng presidente sa buong mundo, paupuin mo po dito, hindi po nila tayo papayamanin. Wala pong ibang magpapayaman sa atin, hindi po sila kung hindi sino. Sarili mo. Don't ever blame the government. Ilang presidente na ba dinaanan mo? Kung hanggang ngayon hindi kayo mayaman, hindi po presidente ang problema, ikaw. Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pag namuhay at namatay kang mahirap, ikaw na po ang may kasalanan yan. Ang dami pong blessings na binibigay sa atin. Sabi sa akin nung nagsisimula ako way back 6 years ago dito sa AIM, Joseph, ang pagyaman dito sa Pilipinas is nowhere to be found. Mahirap ang Pilipinas, hindi ka aasenso dito. I'm telling you right now, ang pag-asenso po is now, here in AIM Global. Good morning po ulit. Thank you po.